60% daw ang chance ng Hinebra na mananalo sila laban sa Meralco dahil sa maraming factors. Bukod sa fully intact na raw Hinebra ngayon, baliktad naman yan sa Meralco, nakakatalo lang mula sa laban nila sa Magnolia. Malaki daw ang pag-asa ng Hinebra dahil short-handed nga raw Meralco. At sigurado naman daw sila na babawi sila this time. Pero Meralco, hindi magpapaawat at gagawin daw nilang lahat para umabot in time ang mga injured players nila. At the same time, basang-basa na raw nila ang Meralco Bulls. Tingnan natin. Dalawang bigman ng Terra Firma Jeep na gustong umalis, inaalay na raw ang kanilang mga sarili sa susunod na teams once na mag-expire sila. Or sana raw, may mag-offer na ibang team. Basta't wag lang sa Terra Firma. Tara, pag-usapan natin agad. Bakit nga ba nasabi ng Hinebra na 60% daw ang kanilang chance na mananalo sila? Tingnan natin. Noong mga nakaraang conferences, especially nung nagkampiyon ng Meralco, alam ko na agad na tagilid talagang Hinebra nun. Bukod sa medyo lugak-lugak ang execution nila dahil kulang-kulang sila sa pieces, kaya na-outsmart sila talaga sa Meralco na may good defense at solid ang plays nila. Walang nasasayang na ball possession kasi nga solido, at ang nagpanalo talaga sa kanila noon ay ang hard defense ni Hodge at Brandon Bates. Ngayon itong bago sa conference na to, Meralco na naman daw ang tagilid. Bakit? Dahil ang Meralco maraming injured players at ang kanilang import pa talaga na si Akel Mitchell ang mawawala. Habang Hinebra maglalaro sa quarterfinals na may mahabang pahinga at lahat sila healthy. With Jamie Malonzo na at mukhang makakaabot pa ito si Jeremiah Gray. Tapos meron na rin silang Troy Rosario na kahit dinadaga nung una pero ngayon umaabot na sa 15 points per game ang kaya nila ibigay. Sa palagay ko, big factor itong pagkakaroon ng legit big man ng Hinebra laban sa Meralco. Pero kung ikaw naman ay isang Meralco fan, huwag ka mag-alala. Huwag muna mag-alasa dyan dahil ito ay mula lang naman sa mga random people na kinukumpara ang kanilang team stats. Kasi kung sa depensa, medyo tagilag pa din ang Hinebra dyan. Kasi yan talagang sandata ng Meralco. Especially with Cliff Hodge na tuwing nasa playoffs na, grabe yung mga siko niyan. Kaya niyang paduguin ang ilong in just 2 minutes. Hindi, biro lang. Hindi naman natin sinasabing madaya si Hodge. Pero yan lang talaga ang isa sa main ingredient ng Meralco. Ang depensa ni Hodge at ang full offensive power ni Chris Newsom. Para sa akin, siya ang pinakamagaling magtawid ng bola. Kahit gaano mo pa yan i-pressure defense, hindi natitibag yan. Remember, Team Cone's choice niya yan para sa gilas. Sobrang high pagdating sa crucial baskets. Gaya ng ibang Hinebra players, nag-iiba din yan tuwing playoffs. Siguro ang part lang na patas ay yung parehas na nilang pamilyar ang isa't isa kasi parang yan na rin ang bagong rivalry sa PBA. Kahit sabihin natin na 60% ang chance kasi 3 days ago natalo ng Hinebra ang Meralco sa regular season, pero pagdating sa playoffs, nag-iiba sila at ang Meralco hindi natin alam kung anong mga galawan nila ngayon, lalo na kapag nakabalik na si Akel Mitchell. Pero anyway, kung ikaw naman ay isang Hinebra fan, good sign ang mahabang pahinga nila dahil si JB, kapag nakapagpahinga, bumabalik sa dati ang lakas. At yan nga ang lubos na pinaghahandaan ng Meralco. Kemer Carino at Luis Anggalang nagpapatrade na para makaalis sa Terra Firma. Kahit saan, wag lang daw sa Terra Firma. Kahit sa Blackwater, okay na okay pa. Sa katunayan sa Converge sana yun, pero biglang sinabi ni boss na hindi pa raw muna sila tatanggap ng kahit anumang trades, which is actually merong 6 na players ang gustong lumipat sa kanila. Pang-8 na tong dalawang to. Si Kemer Carino para siyang si James Laput, pero iba si Carino kasi may shooting. Hindi siya yung paposte-poste lang tapos hirap ang rebound. Kaya si Laput sanang ipapalit ng Magnolia. Si James Laput na may kasamang second pick next draft. Tapos itong si Luis Anggalang, hindi sa Magnolia to. Kasi meron naman silang mas legit na Sanggalang. Pwede naman to sa Ross kasi kulang sila na big man pero si Sanggalang undersize lang. Si Carino madaling hanapan yan, itong si Sanggalang ang mahirap. Siguro kailangan pa lang lutuin sa jeep bago pag-agawan. Kasi average big man lang naman sila pero nakakaambag. Sa SMC hindi sapat ang mga ganun, diba? Kaya sa ngayon, wala pa namang kumakagat kaya standby lang muna silang dalawa. Kung ako sa kanilang dalawa, wag muna maarte sa teams. Maglaro muna silang maraming taon sa jeep para talaga mahinog at mai-market nilang kanilang sarili kapag pwede na.